Isang maganda at mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay gaganap sa gawain sa ating Panginoon sa araw na ito. Una po ay binabati po namin ang ating mga kapatiran sa JDHC, mga kapatid po sa Victorious Christian Church at gawain sa Japan, sa Divas Family, at sa iba pa po nating mga kapatiran na gumaganap ng kanilang mga gawain sa Panginoon. Ngayong araw po ay alalahanin natin ang huling 7 wika ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay pangungunahan sa ating opening prayer ni Sister Marge, susundan ng opening song ni Brother Buboy, at susundan po sa unang wika ni Sister Jackie at pangalawang wika ni Sister Lenny. Sige po, tayo po ay lumapit at manalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay pumikit at hanapin ang kanyang presensya. O Diyos sa dakilat, makapangyarihan sa lahat, puri ka namin, nataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo, O Diyos, at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami, Lord, at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyo pong harapan, lalong-lalo na po sa gawain na ito, Panginoon, na aming gaganapin sa pag-alaala ng inyong huling 7 wika, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang inyong paggabay sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita, Panginoon. Samahan niyo kami, pangunahan niyo kami sa pagbabahagi ng inyong mabuting salita, inyong 7 huling wika, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. At samahan niyo kami, Lord, upang nawa ang mga marinig namin na inyong salita, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. Samahan niyo rin po kami na sa aming pag-aaral, gabayan niyo kami, Panginoon, at pangunahan. Kami po ay inyo pong patnubayan, Lord, sa aming pakikinig at nawa, Panginoon, ang tayong mga salita mo ang aming marinig, Panginoon. Ganun din, Lord, tinataas namin sa inyo ang mga tatayo, Lord, sa gawain na ito, sa maglilid po ng pag-aawitan, at mga magbabahagi po ng 7 huling wika niyo, Panginoon, sa aming harapan. Gabayan niyo po sila at pangunahan at ganoon din ang kanilang mga buhay, Panginoon. Sila po inyong gamitin mightily and effectively, Lord, sa inyo pong mga gawain, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat po ng pagpapala din at sa pribilehiyo, Panginoon, na pinagkaloob na sa amin upang kami nga po ay makapag-bulay-bulay ng inyong salita. Salamat po sa biyaya at sa pagmamahal na sa amin at sa kaligtasan na ipinagkaloob na sa amin. Muli po, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all powers, above all truths, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure this what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you lead to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me.
fall and taught of me above all. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa una sa 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus. Ang Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po ay mababasa natin sa Lucas 23 verse 34. Matapos na ang Panginoong Hesus ay hulihin, siya ay nilitis upang masunod lamang ang nasa ng mga Hudyo na patayin ang Panginoong Hesus. Hinamak nila ang lahat ng batas ng katarungan. Siya ay nilitis ng gabi labag sa batas ng mga Hudyo. Siya ay nilitis sa maling korte. Ang akusasyon sa kanya ay kasong panghudyo, nararapat na nilitis sa korte ng Hudyo. Siya ay nilitis, ngunit hindi binigyan ng pagkakataong magharap na kanyang depensa. Siya ay nilitis at nasupungang walang sala ngunit hinatulan. Pinalaya si Barabas at hiniling ng mga Hudyo na ipapatay ang Panginoong Hesus. At hiniling nila na ipataw sa kanila at sa kanilang mga anak ang parusa. Mababasa po natin ito sa Mateo 27 verse 24 to 25. Kaya naman po, ayon sa kasaysayan sa Ansale, Rhineland, Franconia, Bavaria, Austria at Germany, ang mga Hudyo ay pinagpapatay. Ipinako ang unang magnanakaw, ito ay nanungayaw. Ipinako ang pangalawa at ganun din. Ipinako ang Panginoong Hesus at hinintay ng mga tao ang kanyang sasabihin. At kanyang binikas ang nasa saad sa Lucas 23 verse 34. Ang Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Unang ipinako ang paa ni Hesus at pagkatapos ay hinatak ang kanyang kanang kamay at pagkatapos ang kanyang kaliwang kamay. Ito ay banat na banat upang umabot sa pamakuan at dahil dito, ang hugpungan ng kanyang mga buto ay humiwalay. Naroon ang hapdi at hirap sa kanyang katawan at pagkatapos ay tinitig niya ang kanyang mga mata sa mga pumalo sa kanya, sa mga magnanakaw, sa mga sumigaw na ipako siya sa krus, sa mga mangangalon niya, sa mga mapagpaimbabaw, sa mga mamamatay tao, sa mga nangungutya at sa lahat ng mga makasalanan. At sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang pangungusap na ito ay panalangin. Una, ito ay panalangin ng pag-alaala. Dahil ang tao ay mapapahamak, inaalaala ng Panginoong Hesus ang kanilang kaligtasan. Pangalawa, ito ay panalangin ng pag-ibig. Sino nga po ba makapagpapatawad ng ganito? Hindi po ba yun lamang umiibig? Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa kabila ng ginawa sa kanya. Pangatlo, ito ay panalangin ng pagpapatawad. Kahit nasa kawalang pag-asa, ang Diyos ay nagpatawad. Ito po ang una sa 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. Tayo naman po ay dumako sa pangalawang wika. Samahan niyo po ako sa Lucas chapter 23 verse 39 to 43. Sabi po dito, tinuyarin siya ng isang mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Verse 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan ding tulad niya. Verse 41, tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Verse 42, sinabi pa nito,
Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen. So, yun po yung ating verse sa ating pangalawang wika. At ang ibig po nitong sabihin ay ito ay uri ng isang panalangin, ng isang kaligtasan, ng isang taong nagkasala. At marami siyang ginawang pagsisisi sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi nga ni Jesus, sumagot si Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, ang pangako ng kaligtasan ay para sa mga makasalanan na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, verse 39, sabi dito, tinuya si Kristo ng isang salarin na nakapako sa kanyang tabi at ang sabi, kung ikaw nga ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. So, ito ay tumatalakay sa isang taong gustong mandamay ng kanyang mga kasalanan. Kasi parang nire-review niya ang ating Panginoong Jesus na siya ay bumaba at iligtas din katulad niya sa mga kasalanang nagawa nila. So, ibig sabihin, hindi niya nakikilala ang Panginoon bilang Diyos. Kasi ang sumasa kanya pa rin ang kasalanang taglay niya sa mga panahon na yon. At maaring ito ay isang plano ng dyablo at patibong na hindi matuloy ang plano ng Panginoon na si Kristo ay mamatay sa krus para sa kasalanan ng tao at sa ikaliligtas. Subalit dahil ang Panginoong Jesus ay tumalima sa ating Ama upang tayo bigyan ng kaligtasan, ay hindi niya pinakinggan ang sinabi ng salaring ito sa kanyang panunuya sa ating Panginoon. So yung dahilan pong iyon, sabi nga ay isang paraan ng dyablo upang ang taong ito ay lubos pang magkasala ng mga panahon na yon sa kanyang mga ginawa sa Panginoon. Dahil hindi siya pagkilala kay Kristo sa mga panahong iyon na siya ay nakapako sa krus. So wala po itong pinagkaiba sa panahon natin ngayon na kahit na siya ay makasalanan, ay hindi niya kayang tanggapin, bagkos ay lalo pa siya nagkakasala dahil nabubulag na siya sa mga kasalanang ginagawa niya. Sa verse 40 po, ang sabi dito, nagdabihan naman ito ng kanyang kasama. Ito po ay si Demas. Wala ka bang takot sa Diyos? Marami sa panahon ngayon natin ang lantaran na ang gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi nga ay hindi na nila alintana kung ano ang sasabihin sa kanilang ibang tao, basta magawa lang nila ang gusto nilang gawin sa harapan ng Diyos. Di naman kaila sa atin ngayon na open na ang FB o ang social media sa mga bagay na to. Minsan lantaran nilang sinusuway ang kagustuhan ng Diyos. Andiyan ang mga bisyo, andiyan ang mga sabi nga yung mga LGBTQ na tinatawag na alam naman natin na ito'y labag sa kautusan ng Diyos. Ang lahat ng ito'y ginagawa nila dahil hindi nila kayang tanggapin ng ating Panginoong Diyos na nagbigay ng kapatawaran sa atin na hindi nila kayang sundin dahil sila ay nabulag na sa kasamaan ng mundong ito. At sabi sa verse 41, ang taong ito ay walang ginawang masama. So, sa panahon natin ngayon, sabi nga, ang mga tao na nagkakasala ay patuloy pa rin tinutuya ng mga makasalanan. So panahon na yon, sabi nga, tanggap ni Demas na siya ay makasalanan at handang tanggapin ang parusa ng kasalanan. At sinabi niya na si Jesus ay wala sala at di dapat parasahan na tulad nila. Sabi nga, si Demas ang halimbawa ng isang taong ganap na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at nais niya itong mahugasan lahat ng kanyang mga sala. Kaya kinilala niya ang Panginoong Jesus na ito ay tunay na Diyos sa mga panahon na yon. So panahon natin ngayon, imbes na kilala nila ang ating Panginoong Jesus, ito'y kanila pang sinusuway at ginagaya pa nila o tinatawag na blasphemy nga, di ba? Maraming nangyayari sa panahon natin ngayon ang ganyan ng ginagawa. Maaring hindi nila alam ang kaparusahan ng kanilang ginagawa, bagkus ay ginagaya pa nila ang ibang tao at patuloy silang nagkakasala sa mga panahong ito. Sa verse 42 sabi, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Isang pakiusap na panalangin ng isang makasalanan na nagsisisi sa kanyang mga sala. Tulad natin, tayo ay makasalanan. Lagi tayong manalangin na tayo ay alalahanin ng Diyos at lagi tayong patawarin sa lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Sabi nga, oras-oras ng ating ginagawa, hindi pwedeng hindi ka magkasala sa makita mo lang dyan sa paligid mo, sa pagsasalita mo, sa mga nakapaligid sa'yo, ay isang tukso yun. Lalo na pag ikaw ay nasa labas, nasa trabaho ka, maraming mga bagay ang ginagawa ng dyablo na patibong upang tayo magkasala. Subalit, sabi nga,
ni Demas, alalahanin mo ako, Panginoon. Humihingi siya ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga sala. Sabi nga, kung may pusod ka sa katawan mo, ibig sabihin, ikaw ay may kasalanan mula pa nang ikaw ay isinilang, dahil ang pusod na yan ay karugtong kay Eva na siyang sinimula ng lahat ng kasalanan ng tao. So kung tayo ay makasalanan, dapat araw-araw tayo ay manalangin sa Diyos upang tayo ay bigyan ng kapatawaran. At sa verse 43, sabi dito, sumagot si Jesus, isasama kita sa paraiso. Isang panalangin ng katuparan ng isang makasalanan na siya ay pinatawad sa lahat ng kanyang mga sala at doon ay nakamit ang pangakong gantimpala na siya ay isasama sa paraiso. Pangakong nakakamit ng isang makasalanan na nagsisisi sa kanyang mga sala. So sa panahon natin ngayon, dapat tayong magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman siya ay tapat sa kanyang pangako. Sabi nga sa salitang ngayon din ay isasama kita, hindi po ito past tense. So kung tayo nagkasala ngayon din kailangan humingi tayo ng tawad sa Panginoon upang maranasan natin ang pangako ng Diyos na tayo may sasama niya sa paraiso. So yan lamang po at maraming salamat. Ngayon naman po ay pangungunahan tayo sa pag-aawitan ni Sister Lizelle. Susundan po ng ikatlong wika ni Sister Eileen at ikaapat na wika ni Brother Junji. Savior, I'm yours forever.
ikatlong wika ng ating Panginoon. Matatagpuan sa John 19:25-27. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae. Si Maria na asawa ni Cleopas at si Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na sa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang pagmamalasakit at may kalakip na pag-ibig. Pag-ibig na may pagsakripisyo. Pag-ibig na may pagmamalasakit. Pag-ibig na hindi makasarili. Umabot man tayo kahit saan, hindi natin may tatanggi na hindi tayo makakarating dito kung hindi tayo iniluwal o isinilang ng ating magulang. Bilang may tinakda ng pamilya, pinakita ng Diyos kung gaano kahalaga ang roles ng isang ina. Sa kapaanakan pa lang ni Jesus, bilang patunay, pinakita pa nga sa Biblia kung paano pinili ang magdadala ng sanggol sa sinapupunan. Dahil dito, hindi tayo pinabayaan ng ating ina't ama, kaya huwag natin sila pabayaan. Yun. Ang ano dito yung sa magulang, yung pagmamahal sa magulang, na hindi matitiis ng magulang ang kanyang anak. Huwag pabayaan ng ating magulang at unawain ng ating magulang. Bilang isang magulang, lahat ng gagawin ko para sa kanyang anak. Tulad ng sakripisyo, nakasama yung sakripisyo, pagmamahal. Yan ang ano ng magulang eh. Kayang ibigay sa kanyang anak. Sa mga kabataan naman, igalang nila ang kanilang magulang. Makapagtapos sila sa pag-aaral, yun lang ay masaya na. Masaya na ang isang magulang. Bilang sa aking magulang, maparangalan na ako doon. At igalang natin ang ating magulang. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon naman po, dadako naman po tayo sa ika-4 sa huling 7 salita na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mabasa po natin ito sa Mateo chapter 27, verse 46. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay hinahiing ng isang nilalang na para bang siya'y pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Isang hinahing ng isang taong nagdudusa. Ito ay sigaw na nagpapahiwatig ng kanyang damdamin na para bang siya'y pinabayaan at hindi dininig ng ating Panginoong Diyos. Isang hinaing na para bang itinakwil siya ng Diyos. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay hinaing ni Jesucristo nang siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo bago siya mamatay. Pero, totoo nga bang pinabayaan ng Diyos ang kanyang anak? Sinabi ni Jesus, "Ako at ang Ama ay iisa. Ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin." Pero bakit nabanggit ni Jesus ang katagang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Noong mga panahon pong ito, habang siya ay nakapako sa krus at daladala ang lahat ng ating mga kasalanan, siya po ay isang tao. Siya po ay merong katawang tao na katulad din po ng katawan natin, mga tao. Siya po ay isang nilalang nakakaranas ng sakit at pagdadusa, katulad din po natin. Isang paghihirap na dinadanas ng tao. Di ba't ganito din ang nararamdaman ng mga tao, makasalanan man o banal? Sa Old Testament, di ba't ganito din ang sigaw ni Haring David? Mabasa po natin ito sa mga awit, chapter 22, verse 1. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit hindi mo ako tinutulungan? Katulad din ng mabuting si Job, sa kabila ng kanyang pagiging mabuti sa paningin ng Diyos, dumanas pa rin siya ng maraming sakit at pagdudusa. Nawala ang kanyang mga lupain, namatay ang mga alaga niyang hayop, namatay ang kanyang mga anak, iniwan siya ng kanyang asawa, nagkaroon siya ng malubhang sakit, para bang pinabayaan na rin siya ng ating Panginoong Diyos. Mabasa po natin ito sa aklat ng Job, chapter 10, verse 1 hanggang 3. Ako'y nagsasawa na sa buhay kong ito. Sasabihin ko ng lahat mapapait kong reklamo. Aking Diyos, huwag niyo muna akong hatulan, sabihin niyo sa akin ang inyong paratang. Tama ba naman inyong pagmalupitan, parusahan at itakwil ang likha ng inyong kamay? At gawain ba ng masamang tao ang inyong magugustuhan? Sa buhay po natin mga kapatid, ilang beses na ba nating nasabi sa Diyos, na Diyos ko, bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na to? Diyos ko, bakit hindi mo dinidinig ang aking mga panalangin? Sa mundong to, bakit kung sino pa ang mga duka at mahihirap ang buhay, sila pa itong inaapi at kinakawawa? Katulad kapag may kalamidad, yung mga bahay agad nila yung unang nasisira, ang mga kabataan ng mga nalululong sa droga at masamang bisyo, ang mga taong pinapatay, bakit may nangyayaring hindi maganda sa atin? Diba? Gusto ba ng Diyos na nahihirapan tayo? Kung hindi gusto ng Diyos na nahihirapan tayo, ang tanong, bakit ito pinahihintulutan ng Diyos? Nangyayari po ito dahil po sa kasalanan. Noong nilikha ng Diyos ang mundong ito at ang tao, nilikha din ba niya ang kasalanan? Di ba hindi naman po? Noong una pa, panahon pa nila Eva at Adan, provided lahat ng pangangailangan nila. Walang paghihirap at pasakit. Walang kagutuman at kapigatian. Walang kamatayan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob nang likain niya ang tao. Lahat na nandiyan, lahat ng ating pangangailangan. Pero lahat ng yan ay nasira na magkasala ang mga tao. Ang tao naging makamundo, ang tao hindi na sumusunod sa Diyos. Pero sa kabila ng kasalanan ng tao, tayo pong mga makasalanan ay mahal pa rin ng Diyos. Si Jesus po ay walang kasalanan, sabi sa Biblia. Pero bakit kaya siya pinabayaan ng Ama na magdusa at mamatay sa krus? Sabi po sa 2 Korinto, chapter 5, verse 21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit sa atin, siya ay tinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sa madaling sabi po, ang Diyos ay pinabayaan si Kristo sa krus sapagkat inako ni Jesus ang kaparusahan ng lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesus ang nagpasan sa lahat ng kasalanan ng mga tao at namatay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Hinayaan ng Ama na magdanas ang pasakit ng kanyang isang anak na si Jesus para sa atin, para sa kaligtasan ng sanlibutan. Isang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po, saan po tayo makakita ng ganito? Isa po siyang anak ng Diyos. Isa siyang dakila, higit po sa ating lahat, higit sa lahat. Hindi siya nagkasala at nabuhay siyang may kabanalan dito sa mundo. Higit siyang dakila sa lahat. Wala siyang kapintasan o kasamaan na nagawa sa tao. Ang tao ang may ginawa kay Jesus. Ang tao ang nagpahirap at nagpako kay Kristo sa krus hanggang siya ay mamatay. Pero sa kabila nun, inibig pa rin tayo ng Diyos. Sabi po sa 1, chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba masakit sa isang ama na pabayaan ng kanyang anak na makitang nagdudusa at mamatay, lalo pa siya naman ay walang kasalanan? Pero ito ay nangyari dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. At sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay maliligtas sa ating mga kasalanan. Nakiisa si Jesus sa mga tao upang tayo ay pakinggan ng Diyos. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay sigaw na puno ng pananampalataya sa Ama. Sigaw ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. At sa pamamagitan ng mga sigaw na ito, nagkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Sabi sa mga awit, chapter 22, verse
24, mga duka ay di niya pinapabayaan at hinhamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagod niya agad ang mga kapuspalad. Kailanman ay hindi tinatago ng Diyos ang kanyang muka sa sino mang tumatawag sa kanya. Kanyang dinidinig ang bawat panalangin ng mga dukha. Nakikisa si Jesus sa mga dukha at nakikisa si Jesus sa ating makasalanan. Kaya dapat tayo din mga tao ay makisa din sa Panginoong Hesukristo. Siya ang unang nagmahal sa atin bago pa man tayo magmahal sa Kanya. Siya ang unang nakipag-isa sa atin, kaya dapat tayo din ay may pag-isa sa Kanya at sa Kanyang kalooban, upang tayo din ay maging katulad niya at maging anak din ng Diyos. Tulad ni Kristo Jesus, maging mabait din tayo sa ating kapwa, lalo na sa mga dukha. Huwag isipin ng sarili, kundi sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Huwag maging makasarili, kundi magbahagi kung anong meron tayo sa ating kapwa. Magpatawad tayo sa nakagawa ng kasalanan sa atin, sapagkat yan ang ginawa ni Jesus sa krus nang banggitin niya ang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tunay na mabuti ang Diyos sa ating mga tao. Tunay na hindi makasarili ang Diyos dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Tunay na hindi tayo pinabayaan ng Diyos nang mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tunay na dakila ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Maraming salamat po. Muli, tayo po ay umawit sa ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Mark, susundan ng pang-5 wika ni Brother Arcel, pang-6 na wika ni Brother Isaac, pang-7 wika at pang-wakas na panalangin ni Pastor Adel. Curse and love you do magnify. 1,000 men you crucify. Screams and stays within your mind. You look above me with delight. And thrown to cross you came to die. A crown of thorns to bring you life. With every little in your mind, you look upon me with delight. Oh, what love can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love pour out for me. What a beautiful love. Your death you gave to glorious life. Tears away the truths that bind. The sons and daughters in your eyes, you look upon us with delight. Oh, what love, how can it be? From the cross, you look at me. Oh, what love
Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y dumako sa ikalimang wika ng ating Panginoong Diyos na matatagpuan natin sa 1:19-28. Sa salitang nauuhaw ako, yan po ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon na pinakamaiksi sa ikapitong wika. Bilang pagnilay-nilay, bahagi ng ating buhay ang pagkauhaw. Nauuhaw tayo dahil kailangan natin. Umiinom tayo dahil tayo'y napapagod. Ilan lamang sa mga ininom natin ay tubig, gatas, juice at soft drinks upang mapawi ang ating pagkauhaw. At gumiginhawa ating pakaramdam kapag tayo ay nakakainom ng mga bagay na ito. Ang pag-inom sa tuwing tayo ay nauuhaw ay pagtugon sa pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang po sa tubig ang kinauuhawan natin bilang tao. May mga kinauuhawan tayo na hindi kayang pawiin ng inumin. Mga halimbawa nito, nauuhaw tayo sa kapangyarihan, sa kayamanan, pagkauhaw sa pag-ibig at marami pang iba. Maraming tao ngayon, mayaman na sila, nasa kanilang lahat ang yaman at kapangyarihan. Ang tanong, bakit malungkot pa rin sila? Hindi kayang pawiin ng kayamanan at kapangyarihan. Ganun din po ang nangyayari sa atin. Kadalasan, hindi napapawi ng tubig o anumang material na bagay ang ating pagkauhaw. Parang merong kulang. Ang ikalimang wika ng Panginoong Hesus mula sa krus ay ang pinakamaiksing salita sa 7 wika ng Panginoong Hesus. Ang Diyos na siyang lumikha ng tubig mula sa tao. Ang Diyos sa katauhan ni Hesus ay nangako ng tubig ng buhay. Maaaring inumin ni Kristo Hesus ang suka na ibinibigay sa kanya ng kapitan ng mga kawal bago pa man siya ipako sa krus. Pero bakit hindi siya uminom? Sabagkat ayaw niyang mabawasan ang bawat patak ng kanyang dugo upang matubos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nililinis ang bawat tao mula sa kanilang kasalanan. Nagtiis siya alang-alang sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Ano man ang kinauuhawan ng ating Panginoong Diyos, siya ay nauuhaw pero hindi niya tinanggap ang alak na binibigay sa kanya. Ano ba ang kinauuhawan ng Panginoong Diyos? Tayo ang kanyang kinauuhawan. Uhaw na siya para sa atin. Tinatawagan tayo ng Panginoong Diyos na magbalik loob sa Kanya. Nakahanda siyang patawarin tayo dahil mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kung tinutugon natin ang pangangailangan ng ating katawan, kaya ba natin tumugon sa pagtawag ng ating Panginoong Diyos? Tinatawag niya tayo na magbalik loob sa Kanya. Ang hiling ng Panginoong Diyos sa wikang ito ay ating pagbabalik loob natin sa Kanya. Saan nga ba tayo tutungo? Marahil kung wala tayo sa Panginoong Diyos, naglalakad tayo sa kadiliman ng kasalanan. Nauuhaw ang kaluluwa natin, kahit anong gawin natin, para bang mayroong kulang sa atin. Walang makakapawi sa uhaw sa ating kaluluwa. Nalulungkot, halos hindi ito pinapansin. Mas binibigyan pansin natin ang pisikal na pangangailangan. Higit sa lahat, ang bagay sa mundo ang makapapawi sa ating kauhawan. Mari bang isang tao ay pinakamayaman sa mundo pero hindi siya kontento sa kanyang buhay. Malungkot pa rin siya, hindi siya masaya. Parang may kulang sa kanya. Ang Panginoong Diyos lamang ang makakapawi sa ating pagkauhaw. Walang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Pinapawi niya ang ating mga kauhawan, ang ating kaluluwa. Nasa Kanya ang tubig na walang hanggan. Hindi po ito literal na tubig. Ang ating pagkauhaw, kapag lumapit tayo sa Panginoong Diyos, napapawi ang ating pagkauhaw. Kapatid, ano pa ang hinihintay natin? Tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos upang mapawi ang ating pagkauhaw. Uhaw na uhaw ang Panginoong Diyos. Kailangan po natin lumapit sa Kanya sapagkat yun ang Kanyang kinauhaw, ang lumapit tayo sa Kanya. Marami pong salamat. Jesus. Magandang araw po sa inyong lahat. Purihin po ating Panginoon. Salamat sa pagkakataon na binigay sa akin ng Panginoon upang ipahayag sa inyo ang ika-6 na salita ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang sinasabi sa salita ng ating Panginoon. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, Tetelestai. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So ika-6 na salita ng Panginoon sa krus ay ang salitang Tetelestai. Ano po ba ang ibig sabihin o kahulugan ng salitang ito?
Ang salitang ito ay galing sa salitang Griego or Greek word na ang ibig sabihin ay naganap na, natapos na o nakompleto na. Sa salitang Ingles ay it is finished. Ano kayang ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa mga katagang ito? Ano ang naganap na, natapos at nakompleto na? Meron pong dalawang ibig sabihin ang katagang ng Panginoong Hesukristo sa salitang itong tetelestai. Una po ay yung God's plan of salvation is completed. Ang pangalawa po ay ang mission niya ay natapos na, mission accomplished. Doon po tayo sa una. So number 1 po, ang ibig sabihin ng salitang ito ay God's plan of salvation is finished or completed. Dahil nawalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan, gumawa ang Diyos Ama ng plano upang tayo ay maligtas at hindi mapahamak sapagkat tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Gaya ng sinasaad sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not be perished, but have an everlasting life." Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Ang planong ito ay ang pagkakatawang tao ni Jesus, no? Siya po ay sinilang ng isang birhen, namuhay na banal at walang sala, at upang ating sundan at tularan. Nangaral, nagpagaling, nagpalaya ng mga inaalihan ng demonyo, inusig, ipinagkanulo, dumanas ng lubang pasakit, at ipinako sa krus. This Jesus' last word is a powerful declaration. Isa itong deklarasyon that God's plan of salvation is completed. Ang ibig sabihin ng salitang tetelestai ng Panginoong Hesus ay tapos na ang plano ng Diyos, ang plano ng pagliligtas sa tao. So God's plan of salvation is completed. Pangalawa po, ang ibig sabihin ng salitang tetelestai ay mission accomplished. Ang Panginoong Hesus ay may misyon. Gaya ng Diyos Ama, mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Bagamat matitigas ang ating mga ulo, alam na alam ng Panginoong Hesus ang kanyang misyon. Malinaw sa kanya at batid niya ang kanyang daranasin sa mundong ito. Sa kabila ng pagkakaunawa sa kanyang daranasin at sasapitin, hindi siya nagdalawang isip na tapusin ang kanyang misyon. Ang kanyang misyon ay sirain ang gawa ng kaaway, ipangaral ang mabuting balita, iligtas tayo sa ating mga kasalanan at tubusin. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatay sa krus. Natapos ni Jesus ang kanyang misyon, kaya nasambit niya ang salitang ito. Tetelestai, naganap na. Natapos na, it is finished. So ito po ang ika-anim na salita ng ating Panginoon, Jesus. Tetelestai, ang ibig sabihin po ay natapos na. Sa salita Ingles ay it is finished. Maraming salamat po, purihin po ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dadako na po tayo sa pampitong wika ng ating Panginoong Kristo nang siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay mababasa po natin sa aklat po ng Lucas 23, versikulo 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. "Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Ito ay isang panalangin ng pagsuko o pagtatalaga. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi rin ibig sabihin nito na mas mababa ang kanyang kalagayan kaysa sa Ama, kundi kapantay lamang po. Ayon po sa Filipos 2:6-8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos,
hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito ay kamatayan sa cross. Bilang nasa katawang tao, ipinapakita po sa atin ng ating Panginoon si Kristo na tayo dapat maging masunurin at walang ibang pwedeng pagkatiwalaan ng lahat ng anumang mayroon tayo, maging ang pinakamahalagang parte ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos lamang, maging ang ating kaligtasan. Ayon po sa Lucas 2:49, sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking Ama?" Mula sa una hanggang sa huli ng kanyang buhay dito sa lupa bilang tao, ay pinakita ni Jesus ang kanyang pagiging masunurin sa Ama, tanda ng isang pagpapasakop at pagsuko ng kanyang sarili sa Diyos. Bilang mga tagasunod ni Kristo, sundan natin ang kanyang halimbawa. Dapat lubos tayong magpasakop sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalo na ang ating kaligtasan. Ang sabi po sa Jeremiah 17 verse 5, "Susumpain ko ang sinumang tatalikod sa akin at magtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay." So ibig sabihin po mga kapatid, na lalong-lalo na sa parte ng ating kaligtasan, ay hindi po natin dapat ipagkatiwala kanino man o sa tao ang kaligtasan ito. Kung si Kristo ay tao lamang po sa paningin ng iba, ay hindi po natin dapat ipagkatiwala sa Kanya ang ating kaligtasan. Subalit, sinasabi po ng kasulatan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, marapat lamang po na ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Kristo ang ating kaligtasan. Ang sabi po sa mga gawa, sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan." Sa mga gawa 4:12, ito rin po ang sinasabi, "Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo po ay maligtas." So sa ating Panginoon Kristo lamang po, maaari nating ipagkatiwala ang ating kaligtasan. Kahit gaano kakapatid kabuti, kareliyoso, kung hindi ka sasampalataya kay Jesus at isusuko ang iyong buhay, mapapahamak din po tayo, kagaya ng iba. Walang ibang paraan o daan, tanging si Jesus lamang. At sabi po sa aklat po ng Juan, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang sabi po ni Dr. A.W. Tozer, si Kristo ay hindi isa sa maraming paraan upang lapitan ang Diyos, ni hindi ang pinakamainam na paraan. Siya ang nag-iisang paraan. Ikapitong wika, panalangin ng pagsuko o pagtatalaga. Maraming salamat po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po muli ay dumako sa isang panalangin. O Amang Banal, dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pribilehyo, O Diyos, na kami Panginoon ay makapagbahagi ng iyong 7 huling wika nang ikaw ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Dalangin ko Panginoon, na naway sa lahat ng nakakarinig dito, Lord God, ay patuloy kang kumilos at ipuin niyo po ang buhay ng bawat isa. At naway, Lord, sa bawat isa sa amin Panginoon, patuloy pa Panginoon, natulungan niyo po kami na maging kasangkapan nito upang lalo pang lumago ang aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy na tulungan kami na sumulong, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. Dumako po tayo sa ating benediksyon. Sumain niyo ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoong Kristo at pakikipag-isa sa banal na Espiritu Santo. God bless you all. Amen.